Nakaspell? Umay, mga kuya. Wika ni Zoe sa 5 lalaki na bumaba ng kotse na humarang sa kotse niya sa gilid ng isang liblib na lugar. Sinadya siyang gitgitin ng 2 itim na kotse para mapunta sa lugar na iyon, mukhang likod na isang squatter area. Pasensya na miss, napag-utusan lang kami pero huwag ka mag-alala. Hindi na namin patataga. Hindi natapos ng lalaki ang sasabihin nito nang itaas na Zoe ang mga kamay para patigilin ang mga ito. Ni katiting nakaba o takot, wala na siyang nararamdaman. Sa dami ba namang beses na pagtangka ang patayin siya, hindi siya mapatay-patay. Magagaling ka sa mga bodyguard niyang nakatago sa tabi-tabi na hindi na mamalaya ng mga hitman na pipitsugi na inuupahan ng mga kapatid niya para itumba siya at masolo ng mga ito ang mana niya, which is majority sa kanya ang pinakamalaki. Pero take note ha, buhay pa ang papa niya. Hindi pa ito patay. Sadyang maaga lang itong nagpagawa ng lost will dahil nga makasalanan tao. Ikaw ba naman na anakan mo ang iba't ibang babae? Puro panganay lahat. Aba, tingnan ko lang kung hindi ka matakot sa karma. Ayon sa papa niyang babaero, ang mama daw niya ang pinakamamahal nito dahil dito lang daw nito naramdaman ang maging isang lalaking pwedeng mahalin ng totoo. Pwe? She hate her father but not to the point na hindi niya ito kikilalanin bilang papa niya. Wala lang siyang amor dito. Hindi niya gustong makapagplastikan sa ama para lang makuha ang gusto niya tulad ng ibang kapatid niya na sina Zandro, Zoren, Zandra at Zayla. Adik sa letter Z ang tatay niya kaya siguro puro Z silang magkakapatid na 5. Ang nanay ni Zandro ang legal na asawa ng papa niya. Anak naman sa pagkabinata ang kuya Zoren niya. Anak naman sa artista, si Ate Zandra niya habang si Ate Zayla naman niya ay anak ng isang fashion model from Belgium. Habang siya naman ay anak ng isang sikat na chef sa Pilipinas. Gamit ang perang naipon sa ibinibigay ng daddy niya, nagawa niyang magbukas ng sarili niyang cosmetics company na meron na ring 3 branch sa international at isang luxury clothing line. Sumikat at nakilala siya bilang si Zoe, the goddess of beauty na anak ni Lucas Enriquez. Isang business tycoon na matinik sa chicks, matanda na'y mahilig pa. Nakakasuka lang talaga. Siguro noong kabataan nito matatanggap niya dahil sadya namang hindi matatawaran ang ganda nitong lalaki. Pero ngayon, pera na lang ang gwapo dito. My God, 79 years old na ito. Bumabayo pa rin ang babae na mas bata sa kanya. Kung hindi lang ito, pinavasectomy ng tunay na asawa, baka mahihiya si Ramon Revilla Sr. dito kung nagkataon sa paramihan ng panganay. Nakakapangilabot kapag nakakabasa siya ng news tungkol sa ama at sa bagong babaeng dinedate nito na napakabata pa. Bagay dito ang pangalang Lucas. Tunog pa lang ng pangalan, kikilabutan ka na. Parang galing impyerno. Buti na lang talaga hindi tulad ang mommy niya ng mga naging kabit ng daddy niya na naghahabol dito. Sa kanila magkakapatid, siya lang ang nakakaangat at financially stable at the age of 29. Samantalang the rest, puro sakit lang ng ulo ng ama. Puro paglulustay lang ng pera ang alam. Kaya naman ganoon na lang ang galit ng mga ito nang malaman na kalahati ng lahat ng kayamanan ng papa nila sa kanya ipinangalan. Habang ang natirang kalahati ay hinati pa sa 8 kasama ang mga nanay-nanay ng mga kapatid niya na talaga namang todo apila pa. Lalo na ang legal nitong asawa na hindi papayag sa hatian kung mamamatay daw ang papa nila. So far wala naman siyang pakialam sana. Kaso dahil sa manang iyon, nagmuntik-muntika na siyang mamatay. Hindi na niya mabilang kung ilang beses pero mukhang hindi pa nagagawa ang gate pass niya papuntang langit o pasas niya papunta namang impyerno. If ever na hindi siya tatanggapin sa langit. Maldita din naman kasi siya, kaya tanggap niya kung hindi siya tatanggapin sa langit pero syempre magpe-petition siya. Pahihirapan muna niya ang mga gatekeeper ng langit at impyerno. Tulad ngayon, aksidente niyang narinig ang maitim na balak sa kanya ni Zoren at Zayla. Ang laki pa ng offer ng mga ito para lang itumba siya at tiyakin daw na mapapatay na siya. This time, dahil baka mauna pa daw ang papa nila dahil oras na maunang mamatay ang ama nila, lahat ng ari-arian nito mapupunta lahat sa foundation. Kaya nagdesisyon na siya. Napapagod na rin naman na siyang makipaghabulan kay kamatayan at San Pedro. Kaya pagpapahingahin na muna niya ang dalawa para naman makapagbakasyon na rin muna siya sa mga death threat ng mga kapatid. Bibigyan muna niya ng kasiyahan ng mga ito.
Walang magpapaputok. Kung ayaw niyong isa-isa kayong tumumba sa pwesto niyo na walang pera. Ani Zoe na pinagtakan ng 5 na nagkatinginan pa. Umatras naman ng umatras si Zoe sa kabinuksan ng compartment ng kotse niya. Napataki pa siya ng ilong ng mga moy ang binili niyang corpse sa ospital. Kayong dalawa, kailangan ko ilabas niyo to, bilis! Kapal naman ng mukha mo, utusan kami. Angil ng isang matabang lalaki na bumunot na din ng baril at itinutok sa kanya pero naalarma ang mga ito nang makita na isa-isang may ilaw na pula ang tumutok sa mga ulo ng mga ito. Patay tayo, pre. Sniper! Umalis na tayo. Wika ng lalaki sa likuran na akmang magtatakbuhan nang pigilin niya at tawagang pabalik. Ano ba kayo? Sang impyerno ba kayo kinuha ng mga kapatid ko? Ano ba naman yan? Balik! Balik dito, bilis! Isinanyas na Zoe ang kamay. Binuksan niya ang box seat ng kotse at isa-isang inihagis ang 5 itim na bag sa harapan ng mga ito. Nagtataka namang binuksan ng isa ang bag at nagulat ito na makita na puro pera ang laman noon. Saka napatingin sa kanya ang mga ito. Wala kayong gagawin kundi sundin ang utos ng mga kapatid ko na patayin ako. Ganun kasimple. At sa'yo na ang 10 million na iyan. Bahala na kayo maghati-hati. Gusto mo patayin ka namin? Tas babayaran mo pa kami? Tanga. Mabilis na sagot ni Zoe. Siyempre joke lang, napapatayin niyo ako. Alam mo namang bayaran ko pa kayo para patayin ako. Baliw lang ako pero hindi pa sira ulo. Hindi ba pareho lang din yun? Napaisip pa si Zoe sa sinabi ng isa. Basta. Kailangan mamatay ako sa paningin ng pamilya ko. Kaya tulungan niyo ako kapalit ang perang yan. Sira ulo nga. Wika pa ng isa na pinaikot ang daliri sa sentido nito. Ay, ang dami pang satsat. Bilis na. Kilis na. Nag-alangan pa ang mga ito sa simula pero sa huli sumunod na din. Inutos niyang ilabas ng mga ito ang bangkay sa trunk ng kotse niya. Medyo may katigasan na ang katawan ng bangkay. Nahirapan pa nga ang mga ito. Kinailangan pang baliin ang ibang parte ng katawan para may upo ng maayos sa driver's seat. Pinabuhusan niya ng gasolina ang dala din niya ang katawan. Kailangan matiyak na maabo ang katawan ng bangkay para mas enjoyed. Naipagpamisa na rin naman na niya ang bangkay at nakahingi na siya ng tawad sa ginawa niya. Kailangan lang talaga para sa ikatatahimik ng lahat. Nang magliyab na iyon, inutusan na niya ang mga ito na umalis at tiyakin na walang makakaalam ng ginawa nila dahil ipinangako niya sa mga ito na oras na lumabas ang katotohanan na buhay pa siya. Siya ang papatay sa mga ito, 10 ng pamilya ng mga ito. Nagpulasan ng mga ito at ganun din naman siya na sumakay sa kotse na itim rin na dumating. Tiningnan muna niya ang kotse niya na natutupok ng apoy hanggang sa sumabog na iyon na lalong lumiyab. Goodbye, Zoe Enriquez. See you in your next life. Asa, babalik siya syempre. Pagpe-fiestahin lang muna niya ang mga kapatid niya. Babalik siya kapag bet na niyang bumalik. Pipay, ano ba? Sigaw ulit ng superior nila. Umakyat na din kasi siya sa gilid ng railings na tinutuntungan nito na ginagamit naman ng mga construction worker. Under construction pa kasi ang building na napiling suicide spot ng baliw na lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, 27th floor ang bilang niya sa building story pero nasa 6th floor pa lang ito. Ibig sabihin ayaw pa talaga nitong mamatay. Nagpapaawalang siguro sa jowa nitong nang iwan na nasa ibaba. Gusto mo? Pustahan tayo? Kapag nahulog ka at bumagsak ka doon sa balon sa ibaba, hindi kita i-date. Pero kapag sumama ka sa akin pababa, makikipag-date ako sa'yo. Then after that, magsasex tayo hanggang sa gumulapay ka sa sarap. Ngisi ni Pipay. Sabay-sabay namang napatakip ng muka ang mga kasamahan niyang nandoon. Radyohan niyo nga ang ibaba. Sabihin niyo, hintayin ang mahulog ang suicider. Bulong ni Joey sa rescuer din na agad na sumunod. Ikaw, sa ganda mong yan makikipag-sex sa isang pangit na katulad ko? Huwag kang mag-joke. Sira ulo din talaga ang gago na ito. Siya daw maganda? Saang banda naman kaya? Wala akong pakaalam kung pangit ka. Ang importante sa akin kung tumitigas ba yan? Ngisi pa rin ni Pipay. Boss, permission to leave. Akong tinitigasan sa ginagawa na naman ni Pipay. Wika ng isang rescuer na si Leo. Saka tumalikod na. Napakamot naman ang ulo si Joey. 2 years na lang kasama si Pipay sa grupo at talaga namang sakit ito sa ulo. Pero ang dami na nitong iniligtas na buhay sa style nito sa pangungumbinse sa mga suicider.
2 years ago nang mapulot niya ito sa lansangan na duguan at walang malay sa labas ng bahay nila. Mukha itong mayaman sa kutis at balat pa lang nito. Hanggang sa mga kamay at kuko pa lang, alam mo nang mayaman ito. Agad nilang naisip na mag-asawa na marahil may nagtangkang pumatay rito na tama naman ang hinala nila nang magising ito at sabihin na nakatakas lang ito sa mga kidnapper. Nakiusap ito na itago siya at magbabayad ito sa kahit magkanong halaga. Pumayag naman silang mag-asawa. Sa unay tumatanggap pa sila ng pera dito bilang upa sa kwarto na tinutuluyan ito at sa pagkain na din. Ngunit sa huli hindi na nila ito tinatanggapan dahil labis-labis na ang binabayad nito. Boss ito at palautos pero nasa itsura naman ito kaya hinayaan na lang nilang mag-asawa hanggang sa magpa siya itong sumama sa kanya sa trabaho dahil naboboard na daw ito sa loob ng bahay. Hindi pa siya pumayag noong una dahil kinakabahan siya. Baka may makakilala rito pero wag daw siyang mag-alala. Ready daw ito. Tapos, natuwa siya na maidinikit ito sa kilay na parang makapal na kilay at contact lens na kulay green. Nagmukha itong manikang nakakatakot. May isunuot pa itong ngipin na medyo malalaki pero maganda naman. Bumagay naman sa pangit nitong itsura. Nung una mukha itong prinsesang manika. Tapos sumunod, nagmukha itong manika na nakakatakot ang kilay dahil nga makapal. Nang maikabit nito ang malalaki nitong ngipin, nagmukha na itong manika ng mangkukulam. Idagdag pa ang nunal nitong malaki sa tungki ng ilong. Dahil sa pagsama-sama nito sa kanya, marami itong natutunan sa trabaho niya. Hanggang sa mag-undergo na ito ng training at tuluyan ng naging member ng rescue team nila. Marami na itong nailigtas na buhay at talaga namang humanga ang mga boss nila dito. Kaya naman, madami na itong nakukuhang parangal. Ang ilan pa ay talagang tinitigasan din sa paraan ng panguuto nito sa mga lalaking suicider. Kaso nga lang, nakakatakot daw naman kasi ang mukha nito. Magaling lang daw itong mang-seduce pero baka daw atakihin sa puso ang makakasex nito dahil matatakot sa itsura. Kung alam lang sana ng mga ito kung gaano ito kaganda kung wala ang mga nakakabit na kolorete sa mukha ni Pipay. Baka magunahan pa ang mga ito sa paghiga sa kama. Kita tayo mamayang gabi sa Ermita. Short time tayo. Ikaw magbayad ha? Ha? Wala akong pera, paano yun? Napaisip pa ang lalaki. Ay, paano tayo magsasex niyan? Ayoko sa lansangan. Gusto sana kitang kainin pero kung gusto mo naman, ngayon na, dito na lang. Wika pa ni Pipay na nagsimula ng tanggalin ng botones ng suot nitong black pants. Sir, masakit na. Kailangan kong ilabas ito. Takbo pa ng isa pang katim nilang si Marlon na nasa likuran. Napatakip na lang ng mukha si Joey. Normal na sa kanya yung mga ganitong problema sa team nila kapag nagsimula na si Pipay sa mahahalay nitong mga salita. Be ready. Wika ni Joey sa radyo na nasa balikat niya. Nang makitang humakbang na ring palapit ang lalaki kay Pipay. And the next thing happened, wala na sa paningin niya ang lalaking magsusuicide. Sigaw na lang ang maririnig nilang lahat. Sira ulo! Ano, kalat ka rin? Hindi mo makikita ang Pipay ko, no? Sigaw pa ni Zoe, saka lumingon sa boss na umiling-iling na lang sa kanya. Pababa na sana siya nang mapatid siya sa railing nang humakbang siya. Ngunit isang braso ang mabilis na nakakapit sa hita niya bago pa siya tuluyan ding malaglag sa building. Damn it! You're heavy! Wika ng isang baritonong tinig. Oh my God! Don't let go! I swear to God, I'm gonna kill you! Sigaw ni Zoe na nilingon ang ibaba. Wala nang hangin ang balon na babagsakan niya. Nagkakagulo na ang mga katim niya sa ibaba na pandala sa pagpapalobo ulit ng balon. Nalakang mata ni Zoe nang maramdaman niya unti-unting humuhulagpos ang suot niyang pants. Saka lang niya naalala na tinanggal nga pala niya ang pagkakabotones noon kanina. Malakas pa siyang napatilinan tuluyan ng humulagpos hanggang hita niya ang suot niyang pants. Kitang-kita na ang kulay puti niyang bikini panty at buti na lang naka-Victoria's Secret siyang underwear. Kung nagkataon, mas nakakahiya. Nakita niya ang lalaki na namumula na ang buong mukha dahil nahihirapan na sa paghawak sa kanya. Pero sa Pipay naman niya nakatingin. Hoy, bastos! Manyak! Huwag mong tingnan ang Pipay ko! Gago ka! Huwag mo sabing tingnan! Sigaw pa ni Zoe na hindi malaman kung paano tatakpan ng maselang bahagi ng katawan. John! Do you think I would like to say that? Shit! Close your eyes, asshole! You're not even pretty, so don't flatter yourself. Sigaw pa ng lalaki. Ba't napakawalang modo mo?
Hindi na natapos na Zoe ang sasabihin na makita niya ang tali na ibinato ni Tatay Joey. Agad niyang inabot iyon at inilagay sa harness clump na nasa katawan niya. Let go, asshole! Kumanda ka sa akin pag-akit ko dyan. Masyado ka nag-enjoy sa tanawin, ha? Wait lang! Ani Zoe na bahagya na itong sinipa para mabitawan siya. Mabilis naman niyang naisampa ulit ang katawan niya sa 6th floor ng building. Saka nagmamadaling isinuot ang pants niya dahil nagpapiesta ng masyado ang mga mata ng lahat sa pipay niya na pinapantasya ng lahat. Hoy! Ikaw na epal ka! Sa susunod, huwag kang e-epal! Hindi natapos na Zoe ang sasabihin ng lumingon ang lalaking nakatalikod. Shit. Great God ba siya? Grabe ang gwapo na lalaking ito na naka-corporate attire. Ang linis ng gupit ng buhok nito. May mga pinong balbas at bigote na tumutubo sa muka. Napakaganda ng labi. Ang pula at parang ang sarap kagatin ng lower lips. Tapos ang ilong, grabe, napaka-perfect. Binagayan pa ng matang parang nangungusap. Bumagay ang kulay hazel brown nitong mga mata na napapalibutan ng may iksing pilik mata pero makapal. Makapal din ang kilay nito na parang sinadyang ahitin dahil ang ganda ng korte. Overall, napakagwapo nito. Walang tulak kabigin. Saksakan ng gwapo talaga. Hi, I hope you know CPR. Because you just took my breath away. Ay! Wika pa ni Pipay habang isinisipit sa likod ng tenga ang ilang hibla ng buhok. At inuuntog-untog ang suot niyang safety shoes sa flooring na nakakagatlabi pantitig na titig dito. Are you a dust? Tanong nito. Why? Dahil masakit ka sa mata. Mabilis namang napahawak sa dibdib ang babae na ngumibit pa. Ouch! My heart hurt badly. Gustong sumimangot ni Liam. Hindi na siya tumugon dahil obvious she will throwing again some corny pick-up lines. Nagpipilit ka kasi pumasok sa puso ko. Tumarak ang mata ni Liam sa kabinalingan ulit ang kausap na superior nito. Can you leave my premises? Masyado na kayo nakakaabala sa construction ng building ko. At isama niyo na itong mangkukulam na kasama niyo. Inis na wika ni Liam habang itinuturo ang babae sa likuran na hindi man lang lumilingon. Ang puti ng legs at halatang maputi din ang singit nito. Talaga namang kung wala lang sila sa sitwasyon kanina, baka nagising nito ang bardagol niyang tahimik na nahihimlay. Hirap pa naman kapag nagigising ang kaibigan niya. Kailangan niyang pakawalan ang galit nito. Yes, Mr. Lansford. Our business is end here. Thank you for your cooperation. Pipay, halika na. Nakakahiya ka. Mariin pambulong ni Joey, nahihilahin na sana ang dalaga pero umiwas ito saka lumapit kay Liam na sumimangot na umatras habang masama ang tingin kay Pipay, daw ang pangalan. Pati pangalan nito'y pangit, bagay sa itsura nitong parang mangkukulam. Napatingin siya nang dukutin nito ang cellphone mula sa loob ng suot nitong pang itaas. Mukhang sa dibdib pa nito galing ang cellphone na maliit na may keypad pa. Hindi siya aware na uso pa pala ang cellphone na ganoong unit. Mukhang sira ang cellphone ko. Wika pa nito habang kinakalikot ang maliit na unit ng phone. Napailing si Liam na tatalikod na sana napigilan siya ng babae sa manggas ng long sleeve niya. Masama ang tingin niya sa kamay nito at inis na siya na mismo ang nag-alis ng kamay nito sabay pagpag sa suot niyang long sleeve. Sira nga kasi ang cellphone ko. And what do you want? I'll buy you a new one. Hindi rin man sira ang phone ko kasi wala yung number mo. Sus, eto naman napaksuplado. Wika pa ni Pipay sabay hampas sa likod nito. Imbes naman patulan ni Liam ang babae, tumingin na lang siya ng masama sa superior nito na ngumuwi at nagyuko ng ulo na humingi ng pasensya sa kanya. Saka pilit ng hinila ang babae na isinisigaw ang sarili ata nitong cellphone number at nagbibili na tawagan daw niya ito. Crazy old witch! Iling ni Liam, saka tumalikod na din para kausapin ng mga engineers niya na humahawak ng construction ng pinagagawa niyang building na isang 32nd story condominium building. He owned many buildings around Metro Manila. Bukod pa ang ilang mga buildings sa Cebu, Davao, Tagaytay, Baguio, Palawan at kung saan-saan pampanig ng Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Idagdag pa ang ilang real estate company niya, international. He's a well-known real estate broker all over the world. Ilang beses na din siyang na-feature sa mga news on the TV, newspaper, and magazine. Dahil sa edad na 35, he's most sought after bachelor young billionaire in the Philippines. Hindi siya Pilipino.
He's a German-Irish by blood, but Filipino by heart. He was only 24 years old when he started his business with the help of his parents, which is also in real estate business. Pero nakontento na lang mga ito sa kung anong meron ang mga ito. Siya ay hindi. Pinangarap niya maging tanyag at sinuportahan siya ng kanyang mga grandparents. And here it is, his bread and butter. He's now a financially stable at ginamit din niya ang pagiging maganda niyang lalaki na malaki ang naitutulong sa negosyo niya. Salamat na lang din talaga sa magandang lahi niya. Sa Pilipinas niya ginustong magsimula ng negosyo at hindi niya akalaing magkiklik ang mga condo unit niya na ibinebenta. Minsan for rent or for lease. Hanggang isang building naging 4 at unti-unti nang dumadami at kumakalat na sa buong Pilipinas at ibang bansa. Asawa na nga lang ang kulang. Hindi pa kasi niya mahanap ang the right one na kailangan niya. Hindi pa rin naman niya gustong mag-settle down. Siguro, at the age of 40, saka siya maghahanap ng tamang babae na matatawag niyang asawa niya at ina ng mga anak niya. Sa ngayon, kailangan muna niyan lumayo bago pa siya ma-rape ng babaeng mukhang mangkukulam. She has a beautiful figure but she also has a face that can bring you a nightmare. Hindi siya manlalait o mapanghusga dahil sa totoo lang hindi naman maganda ang mama niya. Others call his mother pangit, mukhang katulong, at nasasaktan siya sa reality na iyon pero para sa kanya, ang mama pa rin niya ang top 1 sa pinakamagandang babae sa mata niya. Papa niya ang naging kamukhang kamukha niya. Biniyak na bunga nga ika nga ng kasabihan ng mga Pilipino. Mahal na mahal ng papa niya ang mama niya. Bakit hindi? Maaaring hindi pinagpala ng magandang anyo ang mama niya pero napakabusilak ng kalooban nito. Napaka-selfless. Hindi na niya kayang i-describe ang kalooban ng mama niya pero kung makakahanap siya ng babae, gusto niya tulad ng mama niya pero syempre, kung papalarin sana yung maganda at sexy. At ang babaeng taga-rescue, sexy lang pero hindi maganda. Nakakapangilabot pa mga ngiti nito na parang kakainin siya ng buhay. Sanay na siya sa mga babaeng humahanga sa kanya at nagpaparamdam. May ilan siyang pinapatulan, yung tipong pangkama lang for the sake of his bardagul. Ayaw niya itong ginugutom kaya madalas pinaliligaya niya ito. Basta kursunada din niya ang babae. Hoy, ano ka ba naman bata ka? Kaya landi-landi mo, unti ka nang mamatay? Saway ni Joey kay Pipay na panay pa rin ang lingon sa papalayong may-ari ng building. Hindi na ako bata, Taytay. Kaya ko nang gumawa ng bata. Ngisi ni Pipay na nag-flying kiss pa nang biglang lumingon ang gwapong lalaki. At siya, ang gusto ko maging tatay ng marami kong babies. Napangiwi naman si Joey sa sinabi ni Pipay. Babaero yan, at hindi ka papatulan yan kasi pangit ka. Mariin, nawika ni Joey. Lumabi naman si Pipay na nilingon ang matanda. Talaga ba, Taytay Joe? Pangit ako? Tumawa ang matanda na mahina siyang binatukan. Oo, sige na maganda ka na. Pero hindi naman alam ng lahat na sa kabila ng pangit na mukhang nakikita nila, may maladyosang nagtatago. Abot tenga ang ngiti ni Pipay. Yan ang gusto ko sa inyo, Taytay. Nakakataba ng puso ang papuri nyo. Walang halong kaplastikan. Natatawang sinapok na lang ulit ni Joey nang mahina si Pipay. Nalilingon-lingon na naman. Pinigilan niya ito. May asawa't anak na ang gwapong iyan. Bigla, napangiwi naman si Pipay at nakaramdam ng disappointment. It's a big no-no talaga. Napapatol siya sa pamilyadong tao. Hindi niya uulitin ang history ng mami niya. Sayang naman. Halika na, Taytay. Hanap na lang ako na ibang gwapo. Yung walang sabit na ako lang mamahalin. Ay, ewan ko ba sa'yo bata ka? Kasama mong babae, ngayon ka pa naghanap ng gwapo. Kung yung maganda mo mukha ang gagamitin mo, tiyak na pipilahan ka. Baka mag-agawan pa sa'yo. Mas masarap mahalin yung pangit, Taytay. Kasi, doon mo masusubo kung ano ba talaga ang ginagamit sa pag-ibig. Pataba o puson? Ngisi naman ni Pipay saka yumakap na sa braso ni Joey. Tatay-tatayan niya. Ewan ko sa'yo. Yun na lang ang namutawi sa bibig ni Joey sa kakulitan ng ampo niya. Salubong ang kilay ni Liam nang makareceive ng text sa isang unknown sender. Kahapon pa text ng text ang kung sino sa kanya kaya nabubuisit na talaga siya. Hindi niya ugali na ibigay ang personal number niya. Meron siyang ibang cellphone para sa business niya. After niyang i-block ang number, meron na namang ibang number ang magta-text na obviously, iisa lang ang may-ari. Napakadami naman atang SIM card ng sino mang babaeng nagta-text sa kanya.
Sanay na siyang may nangungulit na babae sa kanya pero napaka-consistent ng isang ito. Ang iba kasi hanggang 2 days lang sumusuko na kapag hindi niya sinagot ang tawag or text. Ito, mag 2 weeks na walang palya at iba't ibang number ang ginagamit. Minsan hindi na niya binabasa. Diretso bura na agad. Hey, huwag mo naman ako ilagay ng ilagay sa blacklist mo. My God, daig ko na ang may tindahan ng SIM card. Muli, binura ni Liam ang text at akmang ilalagay na ulit niya sa blacklist ang number ng mag-pop up sa screen ang text nito. Bibili ako ng kondo. 3. Cash. Abutan. Just meet me up. Promise, bibili ako. Hindi ako scammer or budol. Kumunot ang noo ni Liam saka instead na i-block, pinindot niya ang call. Isang ring lang nang sumagot naman ang babae. Medyo nagulat pa siya nang marinig ang boss nito at inilayo pa ng bahagya ang phone niya at tiningnan ng screen na parang nagtataka at salubong ang kilay. Sa pagkakatanda niya, ito yung babae na taga-rescue team na may pangit na muka pero may magandang legs at singit na talaga namang ilang araw ding hindi nagpatulog sa kanya. Ang ganda ng boss nito over the phone. What do you want? Stop messing with me, lady. Angil niya rito. Wow, parang mas lalong minamahal na kita. Natibok ang mattress ko sa ganda ng boses mo, Beb. Napangiwi sa Liam na pinatayan ng call ang babae. Bigla kasi na naman niyang na-imagine na may katambukan nitong kabibi na talaga namang hahangarin ng isang lalaki. Pero hindi pa naman siya nauubusan ng magaganda at sexy na babae para patusin ang pangit na tulad nito. Kinikilabutan talaga siya at mabilis na inilagay na ulit ang number nito sa blocklist niya. Ibababa pa lang niya ang cellphone na hawak na mag-notify sa kanya ang kanyang bank account na may pumasok na 5 million pesos. Hindi na niya kailangan tanungin kung sino ang nag-send sa kanya ng pera ng ganoong kalaki. Pero kaninong account ang ginamit ng babaeng ito at bakit meron itong ganoong kalaking pera? Kung isa lang itong rescuer. Inis na isinan niyang pabalik ang pera. Malakas ang kutob niyang galing sa masama ang pera. Ngunit segundo lang tumunog ang phone niya at umawang ang labi niya ng ginawang 8 million ang isinan sa kanya ng babae. Inis na muli niyang ini-unblock ang huling number na ginamit ito at tinawagan ito. Are you dumb and insane? Stop playing with me. I'm not gonna sell you a property. Never. How about you? Are you for sale? Name your price. Awang ang bibig ni Liam na umaahon na ang buwisit niya sa babaeng ito. Never siyang nakaramdam ng buwisit sa isang babae. Ngayon lang, nakakasagad ito ng pasensya. Listen carefully, miss. I'm not gonna sell you anything. Maybe if you die and live again, maybe I considered. So stop bothering me. Sinabi mo yan, ha? Wait for me. I'm going to die for you. Meet me up in your parking. Kumunot naman ang noo ni Liam sa narinig saka ito nawala sa linya. Kasunod noon ay ang malakas at sunod-sunod na katok ng secretary niya na agad na pumasok na parang natataranta pa na tumakbo palapit sa mesa niya. What the? Sir, si Alvin nasa rooftop. Magsusuicide. Napatayo sa kinauupan na swivel chair si Liam at nagmamadaling lumabas ng opisina niya. 5-story building lang naman ang office niya pero mamamatay ang kahit na sino kung tatalon mula sa rooftop. That woman is really pain in the ass. Ano na naman problema niya this time? Pangatlong attempted suicide na ito. Una, balak nitong magbigti sa ladies' room. Buti na lang may nakakita. Pangalawa naman, uminom ito ng sleeping pills. Iisa lang ang dahilan. Ang asawa nitong babaero na ayaw naman itong iwanan pero gustong magpakamatay. Hindi naman niya magawang i-terminate at naawa siya. Baka lalong ma-depressed. Kaso ngayon naman tatalon pa ito sa building niya. Masyado na itong porwisyo sa mga kapwa nito empleyado. Naka-ready na ba kayo dyan sa baba? Radyo ni Joey habang paakyat sila ng rooftop. Yes, Tay. In your signal. Good. Sige na, paakyat na ako. Kasamang iba ay tinungo nila ang rooftop. Napahinto pa siya sa paglapit ng matanaw si Pipay na nakatingala lang sa babaeng umiiyak habang nakatungtong sa gilid ng rooftop at isang maling kilos lang nito, malalaglag ito sa baba. Pipay! Tawag niya sa dalaga na ikinalingon ng maraming empleyado na nanonood sa eksena. Agad itong hinawi ng rescuer na kasama niya. Anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita tinatawagan. Hubakbang namang papalapit si Pipay na panay ang nguya na naman ng chewing gum. Itulak ko na lang kaya, Tay. Tanga eh. Ay, sira ka ba? Ano daw bang problema at magpapakamatay siya? Nahuli ang asawa niya na may kasaks na iba sa mismong kwarto nila. Napakamot ng ulo si Joey. Imagine, 3 beses na pala niya itong attempt.
Sa iisang dahilan. Napailing si Pipay. Anong ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Pagalit na tanong ni Joey kay Pipay. Tay, day off ko ngayon. May buhay na nanganganib, day off mo pag iniisip mo. May date ako mamaya, tay. Reklamo pa ni Pipay. Langya, may baliw na lalaki na nag-iya sa'yo ng date, Pipay? Biro ni Marlon na natatawa pa. Sinamaan nito ng tingin ni Pipay kaya nabura agad ang ngiti nito. Kailangan muna natin iligtas sa babaeng yan bago ka kumerengkeng. Ani Joey, na pinapanood ang mga team nila na nagre-ready na sa pagsagip sa babae. May mga suot ng harness ang ilan nilang kasamahan. Nagre-ready na lang para sa safety rin ng mga rescuer. Pabayaan niyo na ako. Gusto ko nang mamatay. Napapagod na ako. Hirap na ako. Uy ka ng babae. Napapagod ka na pala eh. Bakit hindi mo patayin ang asawa mo na matapos sa paghihirap mo? Sigaw ni Pipay na mabilis na binatukan ni Joey. Hindi ka nakakatulong. Kung wala kang balak na makatulong, umalis ka dito. Galit na wika nito. Napakamot naman ang ulo sa Pipay pero biglang napasigawan lahat nang nawala na balanse ang babae. Nakatayo sa gilid ng rooftop. Hindi pa ready masyado ang harness ng mga katim nila. Mauhulog na ang babae. Shit! Mura na ni Pipay na bigla na lang tumakbo at hindi na niya inalintana ang malakas na pagtawag sa kanya ng Taytay Joey niya. Maging ang malakas na sigawan ng mga usyoserong mga palaka. Walang pagdadalawang isip na tinalon ni Pipay ang natitira nilang agwat ng babae at mabilis itong niyakap kasabay ng sabay nilang pagkalaglag sa building. Lord, ngayon lang. Hayaan niyo ako mabuhay. May idadate pa akong suplado. Bulong ni Pipay habang bumubulusok silang pababa ng babaeng yakap niya.